Nako, may matinding pinakawalang pasabog. Ito si Senator Rodante Marcoleta dito sa programa nila Arnold Clavio. No? Talagang binunyag niya na talagang ito ang plano sa paghuli kay Jinggoy at tila yata ay may pinatutunog na may kasabwat yata ang minority. Kasabwat doon sa tiyatawag na parang may nagwewelga doon, no? Alam niyo naman kung sino nagwewelga doon, di ba? Sila Munsod. Di ba? Simpleng welga eh. Naagan ng mga karatula. Yan, pag-uusapan natin yan, huwag kayong mag-alala. Dadaan tayo dyan, no? Dito, mga kaibigan, talaga nagaling si Senator Rodante Marcoleta na kaya nasa na ngayon ang asa na ngayon ang paggalang sa Senado sa majority. Ha? Kaya ginawa nila na nag-boycott sila diyan sa hindi dumalo dahil niya sa mga pambabastos ginagawa sa majority ngayon, no? Oo, tinanggap na nga si Jinggoy eh. Tinanggap na nga eh. Sumisigaw pa si John Vic. Ano sabi? Yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Bakit ganun? Di ba? Ano yun? Para mo siya sabi na pikon ka na, parang gusto masabi, ipakita sa buong Pilipinas, eto sinisigawan ko ang isang presidente ng Senado. Yung ba ibig sabihin nun? Ha? Yung ba ibig sabihin nun? O eto, tignan nyo po to ha. Tignan nyo po ang ginawa. Dito po, sinita ni Senator Marcoleta ang ginawa ng mga to. Tignan nyo, ha, mga pinklawa, mga supporter, mga loyalista, kayo magsabi kung tama ginagawa ng mga to. Tama yung laman ng sinasabi nila. Wala tayong problema dyan. Ang sabi nila, serve with integrity. Tama yan. Palakpakan, Miss Castro. Palakpakan, ang galing nyo. Tama yan. Pabor ako dyan sa sinasabi nyo. Pero yung kaparaanan at yung lugar na para sabihin nyo yan, hindi po kami pabor dyan. Mali po yan. Nasa loob na po ng Senado yan. Dapat sa labas ng Senado sinabi yan. No? Yun po yung pinagkaiba niyan. Hindi alam ng iba yan. Yan ang tamang katwiran at tamang pangangatwiran sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Wala kasi sila niyan eh. No? O, basahin natin muna. Gayet na gayet si Senator Marcoleta dito. Franz Castro at iba pa may sukbit na placards sa session hall card na Senado na may nakasaad na serve with integrity. Naispatan ang ng leader ng progresibong grupo na pangunguna ni dating ex-teacher Representative Franz Castro, dating Congressman Lisa Masa Winnie Munsod, Christian Mansod at activist Winter Carol. Okay yan, kasi ito mga to, talagang activist to, ito mga talaga to ay talagang mga nag-rally din ito, si Castro, at nagpapahayag ng bilang demokrasya ng bansa, nagpapahayag sila ng katwiran nila at ng kanilang mga saloobin. Pero sa loob ng Senado, gagawin mo yan? Ano ba naman? Tapos sabihin nyo, nasa na ang paggalang ng Senado? Baka naman ilusot ng mga minority. Eh, hindi kami dapat magpaalis niya, dapat majority. Eh, wala kayo eh. Baka gumanon sila. No! Kahit minority kayo at naggaganyan sa loob na yan, pinayagan nyo, ayan o, yung mga senador, nakipagkamayan pa nga kay ibang senador eh. Ayun si Kiko Matching, oh. Si yung gorilla, oh, nakipagkamayan pa, ibig sabihin, pabor kayo sa ginagawa nila. Hindi nyo sinasaway. Ang isang bagay na alam ng mali ng marami at di mo sinasaway, ibig sabihin, sinukonsinti mo. Di ba? O, eto, mga kaibigan, kitang-kita nyo naman, tama ba to? Eto yung nagsasabi, mga minority, nagsasabi sila na ibalik ang integridad ng Senado, may hawak na placard at siyasang-ayon ng Senado. Ibig nyo sabihin pala, eto mga to, hindi sila, hindi kayo mga nagpa-placard, hindi kayo Ito mga nagsasabing minority na siya sabi ibalik ang integridad ng Senado, paggalang itaas ang Senado muli, kaya palitan ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Tapos pinapayagan yung ganito, may placard. Wow! Hindi ko maintindihan. Hindi ho ba? Hindi ko maintindihan. O, painggan nyo, paano sawayin ni Senator Rodante Marcoleta at meron nagkaroon ng tensyon. Medyo konting tensyon lang dito sa pagitan nila Arnold. No? Pakinggan nyo. Kaya ng publiko, yung kahapon kasi binabansag ang boycott at parang pagtalikod sa trabaho bilang Ano ho ba naging desisyon mo kahapon? Ito ba yung pag-sentimiento o pakikiisa sa nangyari po kay Senator Jinggoy Estrada? Una ko muna itatanong sa iyo, Igan, Connie, sino yung nagsabing kaagad na boycott? Ay si Senador Erwin Tulfo. So yan, palagi naman kasi yan ang namamayani na lang sa mainstream media kasi dahil siguro dahil kasama ninyo siya, di ba? Oh, kasama sa mainstream, sa media dati yan. Di ba? Sinasamantala niya. Akala niya impulso ng bayan kuha niya.
Oo, kuha mo sa party mo. Pero sa nangyayari ngayon, nagigising ang taong bayan. Ginigising na mas matatalino sa inyo. Matalino si Erwin. Ako, ipaglalaban ko si Erwin sa iba, mga tulpo, ay hindi ko ipapapalit mga tulpo sa kumpara sa ibang Pilipino. Matatalino mga tulpo yata. Pero ikukumpara namin kayo sa mga vlogger na matatalino, ako, ikukumpara ko sa inyo sarili ko, ay mas matalino ako sa inyo. Mas matalino sa inyo si Senator Marcoleta. At yung talino namin sa inyo, mas napapansin namin kung ano yung mali at tama. At kayo hindi nyo napapansin kung ano yung mali. Tama, mali. Di ba? So silang karapatang magsabing binoykot. Pero hindi nila inalala anong kalagayan ng Senado, lalong-lalo na nung kukunin na nila si Senator Jinggoy. Oo. Nakita nyo ba kung meron man isa sa kanila ang nagpakita na kahit napabalat bunga lang, nagbigay ng lakas ng loob sa isa sa kasama namin. Magkakasama naman kami, alalahanin mo, 24 kami, Igan, Yung senador, oo. Connie. Yung atmosphere, nakita nyo naman. Opo. Para kahit hindi ko sila nakikita na 11, kayo rin nararamdaman nyo, tuwang-tuwa sila, di ba? Sana man lang isa sa kanila o 2, 3 man lang nandun para, alam mo na, Oo. kahit kortesiya lang, Sen Jinggoy, Yung sinasabing paghimas ng likod, literal yan sa mga hindi nakakaunawa. Pag sinabing haplos sa likod, hindi literal na haplos yung likod ni Jinggoy. Ha? Sapat na yung kamusta ka, Jinggoy. Ano na nangyari? Bakit gano'n? Jinggoy, sige, tama yan. Harapin mo yung lapitan mo siya, i-comfort mo man lang. Ay, hindi eh. Pabor sila eh. Umupo yung minority, pinabayaan si Jinggoy. Alam natin si Jinggoy uhulihin sa ayaw sa gusto ng mga senador. Uhulihin. Hindi mo lamang in-approach, wala ka lamang pagpapakita ng approach. Tulad na nangyari ng gulo sa Senado, hindi kayo nag-text, hindi kayo nag-chat. Ngayon, may uhulihin, ibig sabihin, pabor kayo. Ibig sabihin, kasangkot kayo. Ganun ba yun? Tanong ko lang. Ibig sabihin nyo ba, yung mga senado na doon, umupo na sa sesyon, nag-abang na majority, at yung wala yung majority, nagtatampo, nagpipicture-picture doon, pinabayaan yung mga nagpa-placard doon, na, ganun ba yun? Tapos sabihin nyo, hanap kayo ng paggalang sa Senado, kayo mismo hindi nyo nakikita kung ano ginagawa nyo sa Senado, tanungin nyo sarili nyo kung tama yung ginawa ng mga nagpa-placard dyan. Uulitin ko, walang mali doon sa sinasabi nila na nakalagay, serve with integrity. Kailangan natin yan. Ang mali, yung kaparaanan ng lugar na pinagplakarda nila. Dapat sa labas yan, hindi sa loob ng Senado. Papayag ka ba ng ganon? Sino babasusin nila? Ibig nyo palang sabihin, kung natuloy pala ang sesyon kagahapon, sila Senator Marcoleta, ang majority, magaganong-ganon sila ng placard? Yung ba ibig sabihin ng mga yon? Yung ba yon? Oo, kayo mismo kayo nagsasabi, may demokrasya tayo, may freedom of speech tayo, may karapatan tayo mag-welcome, may karapatan tayo magaganyan. Pero may limitasyon pagdating sa ganito. Hindi ho ba? Alam mo, sa katwiran lang, hindi mananalo itong mga to eh. Sa katwiran lang. Ako, sabihin ganito, binayaran ako. May ganito bang binayaran, malalim ang pangangatwiran? Sige ya. Saka nakakita na binayaran, malalim ang pangangatwiran. Hindi ako papayag, nababayaran lang ako. Di ba? Hindi ako papayag. Sa gantong kalalim na pangangatwiran, nakikita lahat ng kamalian. Di ba? ikot mo kami, huwag kang mawalan ng loob, ilaban mo kung tama ka. Yung mga ganun bang mga pangungusap bilang Pilipino, meron ba kayo nakita isa man sa kanila? Senator, yung issue Hindi, po na tinatanong ko kayo, meron ba kayong nakita isa man sa kanila na hinagod man lang ang likod ni Senator Jinggoy? Malaking bagay naman siguro yon. Kahit na halimbawa hindi literal na hagod yan kami hindi pagkakaunawa sa maraming mga pinag-uusapan sa Senado. Opo. Pero Meron ba kayong nakita sa kanila? Kung walang nakitang ganon, tamang dahilan ba na hindi kayo pumasok sa trabaho ninyo? Anong connect? Ulitin ko, kung wala kayong nakitang gano'n na paghagod sa likod ni Jinggoy o pagsuporta kay Jinggoy, tamang dahilan ba na hindi kayo pumasok sa majority? Ano yon? Ano? Sir naman? Anong connection nun, sir? Ba't mo ikinoconnect yun? Sir, kaya ka ba hindi pumasok sa opisina kasi nawalan ng tubig? Teka muna, may sinabi ba ako na kaya na hindi ako pumasok sa opisina, may nawalan ng tubig? May sinabi ba si Senator Marcoleta kaya hindi sila pumasok dahil hindi paghagod ng likod ni Jinggoy? Huwag natin ilagay sa bibig ni Senator Marcoleta at sa kanyang puso't damdamin
yung gusto natin ipaunawa sa saong bayan. Di ba? Hindi porket yung gusto natin, hindi porket, hindi naman siya sabi ni Marcoleta na kaya ako hindi dumalo sa majority, kaya kami nag-boycott kasi hindi hinagod ang likod, hindi sinimpatya si Jinggoy. Hindi ganon. Kaya hindi dumalo yan si Senator Marcoleta, may dahilan yan. May mabigat na dahilan yan. At isa sa pinaka-minor na dahilan niya, yung mga nagpa-placard doon. Painggan natin at tuloy natin. Dun sa 5 Hindi p.m. yun. Oo. Tinatanong ko muna, kasi yung circumstansya ang gusto kong makita nyo. Nakita nyo rin siguro, nakikiusap lang yung aming Senate President. Pero pasensya ka na, Mr. Arnold, Arn, hindi kita inaano, idol kita. Kinokomentaryo ko lang yung ano mo. Yung ano mo. Kasi, patas din naman talaga magbalita si Arn eh. Okay lang yan. May freedom of speech niya, sasalita siya sa mga ano niya. Pero dito sa pagkakataong ito, yung tinanong mo, medyo mali po yun. Ha? Pasensya na kayo, medyo mali po. Sinasaway ko po kayo, medyo mali po yun. Dahil nandun ako eh. Opo, ang tabi kayo. Nagkakausap-usap pa dumating si SILG. Mm. Maganda naman ang ano lahat eh. Wala naman kaming pinag-uusapan na hinihintay nga sila. Yun, ang napag-usapan doon, i-escort lang namin si Senator Jinggoy hanggang doon sa labas. Okay. Doon na siya babasahan ng Miranda rights hanggang sa sumakay na siya. Umokay naman siya eh. Pagkatapos paglabas namin sa opisina ni Senator Jinggoy, doon na kaagad humarang yung yung magse-serve ng warrant. Sabi ni Senate Senate President, sabi niya, usapan na natin, di ba? Doon lang sa labas na tayo, papalabas na nga tayo, escort na natin sa labas. O bigla siyang nagtaas ng boses, sir na siya ng sir. Pero malakas kasi magkakatabi kami. Sir, 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 sir. Mm. Tama ba yun? Narinig niyo sa video na yun? Sir! 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 Sensya na, malakas ang boses ko pero ginagaya ko lang si John Vic. Tama ba yun? Tama ba yun magaganong-ganong ka doon? Bakit usapan na nga sa labas kayo mag-serve, wag dito? Kasi makikita ng sambayan ng Pilipino na nagsaserve sa Senado. Mawala man sila Cayetano, pumanaw man after 30 years from now. Makikita ng history ng buong Pilipinas, meron isang Senado na winaran sa loob ng Senado. At yun ang magiging batayan nila na sa mga susunod na henerasyon na hindi na igagalang ang Senado kasi totoo naman, may history na may pag-aresto dito. Tama? Magiging tradisyon na sa susunod na henerasyon na meron inarestong senador dito at matatala sa kasaysayan yun. Mas maganda basahin sila Miranda rights dun sa labas ng Senado. Ba't ayaw? Ba't ayaw ni John Wick? Bakit? Duda ka ba? Duda ka ba? Duda ka ba sa mga senador? Baka pag sa labas, ano may mangyari? Yung ba yun? Yung nahuhulaan ko eh. Hula lang tsorya lang. Hindi ko alam kung ano ba yun. Samantalang ang pakiusap lang, napakaganda ng pag-uusap, nalalabas kaming lahat para maihatid lang siya hanggang doon sa bukana ng Senado, bago siya sumakay, basahan siya na yan, tsaka na siya isakay. Hindi ba parang makatao lang naman ang pakiusap na yon? Nagdaramdam kami sa ganong klaseng pamamaraan. Pakiusap naman na tinanggap nila, umokay naman sila pagkatapos hindi naman pala masusunod. Pangalawa, nakita na namin kung sino ang laman nung nandun yung aming VIP gallery. Mm. Painggan nyo. Arnold, alam mo ito kung mapagmasid kayo. Yung VIP reserve yun sa mga dignitaries, yung mga invited guests. Oo. Pero hindi gagamitin yun para magpahayag ka ng political messages. Nakita mo kung sino nakaupo lahat doon? Sino nakaupo doon? Tignan natin sino nakaupo doon. Basahin ulit natin sino nakaupo doon. Ito. Ispatan ang mga leader ng progresibong grupo sa pangunguna ni dating acting representative Castro, Congressman Masa, Bunsod at yan na ispatan doon. Ikayo, tama ba yung ginawa nila? Pinabayaan ito ng minority? Hindi pwede sabihin ng minority, wala kami karapatang paalis niya kasi hindi naman kami majority. Hindi nyo nga pinaalis pero pinaburan nyo. Hindi kayo nagsalita laban sa kanila. Hindi naman laban sa kanila. Pamumuna sa kanila na tama naman yung sinasabi nyo, walang mali dyan sa placard nyo. The best nga yan eh. Serve with integrity, ang ganda na nilalaman. At ang ganda ng kanilang layunin. Ang ganda ng layunin nila. Serve with integrity. Isang freedom of speech sa demokrasyang bansa. Ang nakakaano lang, maling kapamaraanan.
Di ba? Parang ganito. Parang ganito. Kakausapin mo yung ano mo, yung halimbawa yung kaibigan mo. Pag sinabi mo sa kaibigan mo, "Oy, bre, yung utang mo magbayad ka ng 5,000." Pag kayong dalawa lang, okay, sabihin mo 'yon. Pero pag maling lugar na sinabi mo 'yon, kahit may utang sa iyo, magagalit sa iyo, promise ko sa iyo. Oo, halimbawa, yung kaibigan mo, medyo malapit sa iyo, may utang sa iyo 5,000. Ha? Sinabi mo sa maraming tao 'yon. "Uy, Brad, yung utang mo 5,000, bayaran mo na." Ewan ko kung hindi ka pagalitan, kung hindi ka ano nun, awayin nun. Oh, saan ka tama yung paparaanan mo, maningil ka, tama yun yung laman ng message mo. Pero yung kaparaanan mo at yung yung lugar mali. Sisingilin mo siya doon sa walang tao. "Uy, Brad, yung utang mo." "Ay, oo nga pala. Tol, sensya ka na kasi." Alam mo yung ganun. Ito, tama yung sinasabi, pero tama ba yun sa loob ng Senado? Kayo gusto humusga. Hindi ko sila inuhusga na tama yung ginagawa nila, pero maling kaparaanan lang nandiyan sa loob ng Senado. At hindi naman nila kasalanan yan. Kasalanan yan ng nagpapunta dyan kung sino man. At alam niya naman kung sino nagpumunta dyan. Sino ba mga nagpapunta dyan? Walang pinagkaiba sa sabong eh. Yung naman nabong, may kwento kasi dati sa akin eh. Yung sabong, no? Nagdala siya ng manok. Yung isa nagdala ng pato. Nagdala ng pato. Sino mas eng-eng? Yung pato yung nagdala. Sino? Walang kasalanan yung pato. Di ba? At walang kasalanan yung mga pumusta. Bakit? Dinala kasi ng pato eh. Kasalanan yung nagdala ng pato. May kasalanan, hindi sila. Sila munsod, hindi sila may kasalanan. May kasalanan, yung nagdala dyan. At kaya hindi ko masisisi sila munsod eh. Tama yung ginagawa nila munsod eh. Okay kayo dyan. Okay, the best kayo dyan, Franz, munsod, okay kayo dyan. Pero yung para ilugar dyan, ilugar nyo naman. Diba? Sino yung nagdala dyan? Sino majority nagdala dyan? Yan ang isa sa mga dahilan isa sa mga dahilan na minor kung bakit sila, Senator Marcoleta, hindi dumalo sa sesyon. Kasi mababastos na naman sila. Ito lahat to eh. Sa sirkumstansyang ganito na naramdaman namin, Oo. ano masasabi mo doon? Doon pa lang akala mo nagbibida-bidahan na sila. Wala man siya kahit paano nagsabi kay Senator Jinggoy. Magkakaibigan naman kaming lahat eh. Lahat yan magkakaibigan. Lahat yan, kahit magkaplastikan yan, magkakaibigan pa rin yan, magkakasama sa trabaho yan. Bakit man kahit isa man lang? Hindi ba baka unethical na yan on the part na sumama dun sa isa pong, syempre ito ho'y Unethical siya nagsabi noon, unethical. Hindi galing sa iba yon, kanya sabi yon. batas naman na may warrant po mula sa Sandigan Bayan. Is it something personal? Anong unethical, Connie? Hindi, tinatanong Pumayag ko na po. nga siya na sabi niya, andito ako sa Senado, dito ako tatanggap ng Ibig ko sabihin po, ng pagsalubong sa kanila. Nagkausap na sila, bababa kami, escort lang namin hanggang sa baba. Anong unethical doon, Connie? ang tinatanong ko po, isn't it unethical? Baka yun ho ang nakikita nila. Kasi syempre, meron hong warrant of arrest na mga, syempre dun sa ibang mga senador, sa minority. Bakit ikaw ang nagsasabi para sa kanila? Paano? Ayos, ang galing ni Senator Marcoleta. Good. No, pero maganda tanong ni maganda tanong ng reporter. No, okay, may laman 'yon. Pero dito sinagot ka ni Senator Marcoleta na makatwiran. Na Pagiging unethical sa kanila, magkakasama kami. Meron lang kami regulasyon na, di ba, lumapit yung isa. Hindi kasi wag kita tawa-tawa mga kasi nakaka-insulto sa isang senador yan eh. Tama naman si Senator Marcoleta eh. Alam mo kasi ganito yan eh. Baka ngayon lang kayo nakakita ng isang senador sumasagot talaga ng tama. Buti niya si Senator Marcoleta lang ganyan eh. Ako tanungin nyo. Biblical ako, sabihin ko sa inyo. Hindi lang biblical. Sensitive ako sa termino. Sensitive ako sa termino. May nagtanong sa akin eh. Ito, ikwento ko lang ha. May nagtanong sa akin eh. Munti ka laman, patunayan mo bakit sinasabi ng kinakampihan mong relihiyon na diyan sinasamahan mong relihiyon o kinakampihan mong relihiyon, sabi sa akin, na bakit bawal ang dugo diyan sa relihiyon na yan? Bakit pinagbabawal nila ang dugo? Alam mo sabi ko sa kanya, mali tanong mo. Walang nagsasabi sa mga iglesia ni Cristo, walang iglesia ni Cristo nagsasabi, bawal kumain sa kanilang dugo. Hindi nila utos yon. Hindi, utos ni Manalo. Utos ng ministrong Manalo daw yon.
Hindi kailanman hindi nag-utos ang leader ng Iglesia ni Cristo na bawal kumain ng dugo. Wala nun. Ayusin mo tanong mo. Ibahin mo tanong mo. Hindi utos niya yun. Hindi utos niya yun. Alam mo sino nag-utos? Ito, babasahin ko. Sino nag-utos? Biblia nag-utos. Sumunod lang sila. Masyado ako sensitive dyan, mga kaibigan. Nagets niyo ako? Magkaiba ang nag-utos sa nagsasabi lang. Kaya sabi nila, inuutos daw ng Iglesia ni Cristo na bawal kumain ng dugo. Inutusan niya magganyan kayo, maghandog daw dun sa abuloy. Inutos daw ng ministro ng ganyan. Walang inuutos ang Iglesia sa ganyan. Ang nag-utos niyan, Panginoon Diyos. Panginoon nyo rin yun sa Biblia. Di ba? Sinusunod lang ng Iglesia ni Cristo. Kaya walang pinag-uutos ang Iglesia ni Cristo sa sarili nilang aral. Walang aral sila na kanilang itinupad sa Iglesia na sa kanilang haka-haka lang. Kung lahat ng aral nila, puro sa Biblia. At yan ang natutunan ni Senator Dante Marcoleta. At yan ang na-adapt niyang mga terminology. Kaya sa mga tanong nyo, pasensya na kayo, talaga si Senator Marcoleta, matermino masyado. Kasi sa relihiyong Iglesia, matermino. Tama? Kaya nga hinahanga ng Iglesia talaga sa buong mundo eh. Dahil sa ganyang pangangatwiran eh. Lumilitaw ang katwiran, tandaan nyo. Eh din marami kinatutunan na naman ngayon. Palakpakan! Dito lang yan. Tinapik man lang ang balikat ni Senator Jinggoy. Kasi- May nakikita ka ba nga ethical doon? Ang ano lang po, ang tinatanong Magalang tanong ha, may nakita ka ba ethical doon? Malambing. Kaya huwag ito tawanan. Huwag kayo magagalit ha. Hindi sa bagay. Hindi naman sila siguro nagagalit kayo, no? Pag nagalit kayo siguro, isa lang ibig sabihin yan. Galit talaga kayo at inis talaga kayo kay Senator Marcoleta. ho, ganito. Kasi baka ang ini-issue ho kasi 'di ba parang ito ho ay warrant of arrest ng Sandigan Bayan. So baka magkaroon naman that's ng supposed to be kulay, baka It is a magkaroon ho ng process. kulay. It is a process. Opo. Tama naman yun. Oho. Kaya nga yung process sunod eh. Yun nga ho, baka kasi ho magkaroon Nakita nyo, sinunod nila Marcoleta, si Jinggoy, nagpa-aresto. Bakit? Bakit anya si Bato ay magpa-aresto? Bakit kayo Marcoleta, si Jinggoy, kunwari pa kayo, si Jinggoy, kunwari pina-aresto nyo, si Bato ayaw nyo pina-aresto, pinatakas nyo nga. Magkaiba kasi ang aresto noon. Ang aresto kay Jinggoy, justice system ng Pilipinas gumana. Palakpakan! Gumana justice system natin. Very good. Mga nasa Pilipinas nakaupo, justice system pinagana natin. Demokrasya, buhay na buhay. Eh yung kay Bato, ICC, dahig, come on. Hindi natin pwede hindi natin pwede sabihin, doon ayaw nila Marcoleta ipa-aresto yung mga yan. Kasi nga, dahig ang aaresto. Ibang lahi. Sasabihin mo, integridad ng Senado kailangan namin. Senador ka ngayon, nasa Senado ka, papayag ka, ibang lahi, ipapasuko mo si Bato, Bato, sumuko ka na. Senador ka, sasabihan mo si Bato, sumuko ka na. Hindi binababa mo integridad, senador ka eh. Di ba ganun yun? Ibig yung pala sabihin, ikaw gumagawa ka ng masama, yung bahay mo, di naapektuhan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan huwag ka, sabi ng mga magugulang na matatanda, sabi ng mga ninuno natin, mga matatanda, sa Bible din nakuha yan Anak, mga apo, huwag kayong mag-aakit ng kamalasan sa bahay Iwan nyo sa labas ya. Di ba? Huwag kayong mag-aakit sa sambahayan nyo ng malas. Kasi igagapos kayo ng kamalasan. Kakapit, yayakapin kayo. Di ba yan yung sabi? Kaya nga nauso yung mga yung mga nabibili sa mga sa Quiapo, yung mga pampaswerte, pampaboy ng malas. Di ba? Hindi, nakwento ko lang. ang kulay kapag ganun ho na parang Busog na busog kayo ng sustansyang usapan, no? Dito hindi kayo maboboring. Busog lagi kayo ng matatalinong usapan dito. Dito walang patawa, Dito puro kaalaman. Malalaman nyo, sisiksikin ko kayo ng bagong kaalaman. 'Di ba? Yung natutulog nyong kaisipan, gigisingin natin 'yan. Para sa susunod na kausap nyo ibang tao, magiging matalino kayo kaysa sa kausap nyo. Bakit? Mas nakarinig kasi kayo ng tao matalino na magsalita Nakarinig kayo ng mga taong ganito magsalita. Di ba? Hindi tayo nanlalae, hindi tayo namumura katulad ng iba. Hindi tayo nagpapatawa, hindi tayo nagkikengkoy dito. Gumagawa tayo dito ng isang salita na kung saan mapapakinabangan hanggang sa susunod na henerasyon. kasamahan ninyo sa Senado at parang magkaroon ng idea that because may warrant of arrest, pwede naman ho sigurong kahit na hindi na imandato yon or ikusa, parang ganon.
Kung spekulasyon mo yun eh. Wala ko sinasabing, Tanong ko walang yan. masama doon kung i-escort lang. Pumayag na si SILG. Mm. Sa pag-uusap pa lang namin, bababa kami. Siguro kahit hindi kami lahat, si Senate President, ako, sasama ko, sabi ko hanggang sa baba, para lamang i-escort lang siya sa labas. Huwag naman doon sa mismong, Mm. nasa pasilyo Sa lang loob. kami na ganun, pababa na kami. O sige, palagay natin si Jinggoy, ha? Masamang tao nagnakaw. Ha? Hindi ba masama i-escortan ni Marcoleta na aganon yung kamay niya kay Jinggoy? Nakita niyo na aganon? Kahit masama, 'di ba kayo mismo nagsabi, kahit may kasalanan yan, hindi kayo nga sa EJK ni Duterte, 'di ba? Yung mga addict eh, 'di ba? Kung pagtanggol niyo, buhay pa rin ng tao 'yan. 'Di ba? May karapatan pa rin sila kahit sila ay nagkasala sa buhay, 'di ba? Si father na 'yon. Oh, eto naman si Marcoleta, si Jinggoy ina-approach pero anong ginagawa ng Pinklawan? O tingnan mo, ina-approach pa ni Marcoleta si Jinggoy. Biruin mo. Pero pag sila, yung mga addict kung suportahan nila, okay, ganun lang. Pero pag si Marcoleta ina-approach bilang isang senador ng Pilipinas, ayaw nila. 'Di ba? Ganyan yung mga yan. Ganyan yung mga yan. Sa loob ng Senado. Oo. Di ba, bababa lang kami. Yun, alam nyo naman kung ano yung labasan doon. Oo. And we will bid goodbye. Okay. Ganun lang. So ito pong tampo ba yan o inyong kino-question na hindi sila nakisimpatiya kay Senator Jinggoy? Ito ba Hindi, yung sarili ko lamang yun. Oo Hindi nga. ko alam ang damdamin ng mga kasama ko. Okay, Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, yung damdamin ko yung na damdamin hindi man lamang kami pinagbigyan, sinigawan Yung sa sinigawan ng SP President, ang Senate President, Mm. bakit naman ganun ang naging pagtrato na? Okay. Parang minaliit na kami pagkatapos nung malaman ko na ang nandun sa VIP, mga pinagpipitagang kunong mga tao na mayroong mga daladalang political messages. Oh, political. Yun yung talaga tawag doon, political messages. Di ba? May placard. Yun yung tinutukoy ni Senator Marcoleta eh. Tama ba yun? Hindi mali yung sila munsod. Ang mali yung nagpapasok. Hindi mali yung nakalagay na placard. At karapatan natin yon bilang isang demokrasyang bansa. Ang mali doon yung nagpapasok at yung maling kaparaanan at yung lugar. Okay. Bawal yun eh. Senador, yung nararamdaman nyo ba kayo magpapatuloy at hindi pa rin kayo dadalo mamaya sa sesyon? Bilang protesta ho yata ang nakikita ko. Hindi ako nagpo-protesta. Yung damdamin ko kahapon ang namayani. Dahil bakit Huwag kayong sir. Yung kasing salita nyo, huwag nyong ilagay yung... hindi tayo... Para ako si Senator Marcoleta eh. Hindi mo po pwedeng itanong sa akin na yun ang ibig mo sabihin. Ba, nagpo-protesta po ba kayo? Kasi pag sinagot yun, edi parang sinabi nyo na nagprotesta si Marcoleta. Kuha nyo. Ang isang bagay, ba, tinanong ni Arnold, magpo-protesta po ba kayo para mamaya hindi kayo dadalo? Pag sinagot ni Marcoleta ang diretso yun, para niyang inako, nagpo-protesta nga siya. Bagaman wala siya sinasabi, nagpo-protesta ako, pero pag sinagot niya yung tanong na yun, edi parang nagprotesta siya. Kaya sinaway niya muna bago niya sagutin. Hindi ako nagpo-protesta, damdamin ko to. Gets nyo? Kaya huwag kayo magagalit, mga reporter ha. Alam ko, di ba kayo nagagalit? Inaano ko lang. Di ba? Ganun yun. Kaya ako, sensitive ako sa tanong eh. Sensitive ako sa tanong. Ba, tanungin ako? Tanungin kita munting kaalaman. Mamili ka. Yes or no? Tatanungin mo, tapos papapiliin mo ko yes or no? Hindi ka natanong. Nagpapa-exam ka yata sa akin. Kasi may yes or no eh. Sumagot ka, oo, hindi lang. Hindi. May sarili akong sagot. Pag tinanong mo ako, may sarili akong sagot. At yung tanong mo, nanghihingi ng paliwanag, papaliwanag ko. May sarili akong sagot. Hindi papapiliin mo ako. Di ba? ganito na ang pagtrato sa amin? Minaliit kaming masyado. So, Minaliit kami. kaya Tapos sila, wala man lang ipinakita na protesta halimbawa. Huwag mo na masisigawan ng SP President namin. Kami yun, 24 kami, dapat walang doon, walang iwanan doon. Opo. Ang Presidente ng Senado dapat igalang. Lalo Nakita nyo may sumisigaw ba dyan? Si Senator Marcoleta, pasigaw ang salita. Iba yung sinisigawan sa pasigaw. Tandaan nyo yan. Nakita nyo ba sumigaw lahat ng senador dyan? Si Bato sumigaw kasi nagalit, tinuhuli ng nakaraan, hinabol siya. Pero nakita nyo ba kahit si Robin sumigaw? Kaya nga si Matching, di ba, sinigawan si Robin? Yan yung mga maninigaw, tapos sila pa-victim. lahat. Meron bang isa sa kanila na nagsabi sa SILG? So, SILG, wag naman ganon. Wag ka namang kahit na ba ang sinisigaw mo, share.
Pero yung taas naman ng boses niya, hindi ko kasi maintindihan yun, Arnold. Pero, Connie. Kayo po Ewan namin, ko hindi, kung paano nyo maintindihan yun. Nagsasalita si SP, sabi niya, Secretary, di ba, pumayag ka na, di ba, nagkasundo na tayo. I-escort lang natin sa labas. Sir! Pero- hindi ko talaga makuha yun eh. nakita ko po kayo ni Senador Amy Marcos doon. Ba't hindi nyo inawat si Secretary? O, tingnan mo. Ba't naman aawatin yun ko naman, oh? Ba't naman aawatin yun? Pag inawat yun, sir, isa lang ibig sabihin nun, sir. Para baka ma-misinterpret ng taong bayan na ayaw ipaserve kay Jingo yung warrant. Kaya si Marcoleta hindi na inawat yun, parang hindi na lumaki-gulo. Di ba? Ngayon na siya sasalita ngayon kasi damdamin niya. May mga bagay na hindi ka pwedeng mangialam kasi magkakaroon kaguluhan. Ganun lang yun. Paano mo nga awatin? Kung ikaw bang nandun, share na siya ng share. Ano Hindi, bakit, sasabihin mo? Hindi ko naman alam kung ano hindi kasi nga, sinasabi niya. bakit ang gusto nyo malaman, ba't walang question sa minority sa ginawa ni Secretary Remulla, nasa Ibig ko loob sila. sabihin, Opo. Kayo, sir, tanungin ko, bakit walang question ng minority, sir? Rhetorical question yan eh. Alam niyo na yung sagot eh. mahilig naman silang magpa-interview sa inyo. Wala man lang sabi, sana hindi ginawa ni SILG naman yun. Mali naman yun na Okay. nakikusap siya, usapan na pala nila. Pagkatapos, Hindi sa harap sumunod. niya, Alam ba, sumisigaw niya, sir! Ipinapakita siguro niya sa amo niya nagagalit siya at kayang-kayanan niya ang SP President ng Senado. Yun ang pagkakaano ko, unawa ko, ha. sir. Okay. Ganun ka. Napakalakas eh. Sir, Okay, ngayon, bakit- Yung ngayong mga araw, medyang na nandun, dinig na dinig nila. opo, nakita po namin yung video. Pero ngayong araw ba, papasok kayo sa sesyon ng Senado mamaya? Papasok ako. Okay, yun. Kaya lang, yung circumstansya na yon, tingnan mo, bakit nila pinayagan? Ang pagkakaalam ko, mga bisita pa nila yung nandun. At iwinagayway na naman nila ang kanilang political messages. Ayun nga yun! Ito nga yun! Yung pinila, ito yun, oh. Sa tingin niyo, tama yun to? Kayo ng bisita to. O, sige, palagay natin walang nag-imbata. May lakas ng loob pumasok tong mga to? O, sige, palagay natin lumakas loob, pumasok, wala nag-imbita, wala sa majority, wala sa minority, nag-imbita dyan. Wala naman aamin eh, di ba? At tsak na tsak ni sa majority yan, di ba? O, ngayon, hindi minority, sisihin natin. Tanong, yung pumasok yan at nagganyan na, nag-placard na, wala majority, buti na wala majority dyan, no? Kayo mga nasa minority, di nyo sinawayan? Hindi nyo sinawayan? Sige nga, hindi nga kayo nagpasimuno niya, pero di nyo sinaway. Ano, Connie, alam ninyong bawal yon. Oh, wala pinagkaiba, nakita mo yung tindahan may isang alin nagnanakaw ng bigas, no, 1 kilong bigas, kinukuha niya. Nakita mo na, di pasawayin. Oh, ano ibig sabihin nun? Hindi po pwede sa ganun yon. So sila mismo, binabastos nila kami lahat eh. Pagkatapos kung magsasalita sila sa media, sila lahat ang simbolo ng katwiran. Ito yung 10 senador yan 10 senador, maliban kay Lito Lapid sa tingin ko. Si Lito Lapid kasi medyo sumusud lang dyan yan eh. Pero 10 senador yan, mga pasimuno. ang kalungkot, Arnold. Ito ba binabanggit yung... Kailangan magtapatan kaming lahat kung talagang gusto nila magkaroon ng dignidad ng Senado. Mo 10 senador kasabwat pala dyan sa mga placard na yan. Di ba? 10 senador kasabwat pala. Diyan sa placard na yan. Kaya siguro hindi dumalo si Senator Marcoleta dyan. Mga kasi may mga placard dyan. Sila yung mga nasa loob ng Pumayag sila na buksan namin ang pagdinig sa flood control. Yung bang 11 na yun, merong nagsabi sa kanila. Tumulong sa akin na, sige, buksan natin yung flood control. Ngayon pa lamang, kinu-question na nila yung legality ng subcommittee. Paano igagalang isang senadong ganon? Ang gagaling nilang magsalita, pero pagka sa flood control... Si Rapi pala nakikita ko na sige. Sumang-ayon siya, gusto niya i-push yung flood control. Si Rapi pa lang. Pero kung di pa tanong sa kanya ng media, baka niya pasagutin yun. Pero wala ako nakikita pinupush yung flood control. Bakit? Bakit si Senator Marcoleta lang kasi Amy Marcos nagpo-push ng flood control issue? Tsaka si Cayetano. Bakit? Bakit yung iba wala na? Sige nga. Scandal. Ikom lahat ang kanilang mga bibig. Sa tingin mo Teka, ba, sir? Yung dapat natin Teka, Senador. Hindi Hutikom kasi may partial report to ang Blue Ribbon. Ano hindi tikom? May partial report, sir. Sir, yung...
Pahinga natin. Under Senador Parang gusto niyang barayin si Senator Marcoleta eh. Pinglacon. Partial nga eh. Partial eh. Alam mo Ba't ibig hindi ho sabihin tayo ng partial? napirma? Ba't di daw napirma ng partial? Bakit? Ano? Ang kailangan natin, Arnold, impartial. Aha. Tama? Hindi, ibig sabihin, Paano mo pipirmahan ng isang partial report? Kahit ikaw naman siguro, punta sabihin sa'yo ng management, gumawa ka ng report, Arnold, tungkol sa nangyari, ganito, ganyan. Nagbigay ka sa management, kalahati lang. Palagi ko, hindi tatanggapin naman ng management ng GMA yun, Arnold. Eh. partial, pauna lamang na report daw ang ibig sabihin. Pauna, iba rin tanong. Kanina, ba't di pumirma? Ngayon, pauna na. Ang tanong, sasagutin mo na kung bakit di pumirma. Kasi partial. Yung tanong mo ngayon, pangalawang tanong na yan. Sagutin ulit ni Marcoleta, ano yan? Pinapipirma sa amin yung partial. Opo. Hindi mo nabasa yun eh. Pati yung paraan ng pagbibigay sa amin, wala man lang ang gusto nila basahin namin. Pagka gusto na namin, ang ipakikita na nila sa amin, yung signature page. Saka kami pipirma doon. Okay. Biro mo, papakita sa kanila, signature page na lang. Wala na yung kung ano ibig sabihin nun. Ganito lang, papaliwanag ko mama sa inyo. Papaliwanag ko sa inyo, ha? Para patas tayo dito. Sabi ko nga, 10 magnanakaw nakita mo. Alam mo, nasa partial 5 lang, payag ka. Ha? Alam mo na yung kabuuan, partial lang. Sa Pelagete, bakit asay 5 magnanakaw? Ba't di mo nakalista? Hindi ako pipirma dyan. Bas, eto, bigyan ka ng boss mo. Ano ba, natrabaho ka. Boss mo, binigyan ka ng boss mo. Gawa mo ako ng accomplishment mo. Yung partial lang. Partial lang accomplishment mo. Siyempre, ang partial, kalahating buwan. Okay, 1 quarter ng trabaho mo. Nakita ng boss mo kulang. Sa tingin mo, sinong boss ang pipirma doon? Para i-promote ka sa accomplishment mo. Sige nga, baka si something ka pa eh. Senador, hanggang kailan itong siguro sa pagitan ng majority at minority, wala bang papatawag na caucus sa buong kapulungan itong si Senate President Cayetano? Sana magkaroon muna sa aming lahat ng pagkakasundo na wag nilang kunin yung panig ng morality sa kanilang side. Naakala mo sila itong tama, sila yung silang pinanggagalingan na lahat ng issue ng moralidad. Hindi totoo yan. Okay. Hanggat hindi nila inaamin na kaming lahat ay apektado rito, pag nag-claim sila ng dignity kasi parang silang pinanggagalingan ng dignity. Sir, anong reaction ninyo? Sinasabi ho. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang po yan, no? Nalaman naman natin. Salamat sa iyo, Miss Connie at Arnold. Hindi ko kayo tila nag-komentar lang ako, pero idol pa rin kita, Arnold. Walang problema yan, no? Nag-komentar lang tayo sa mga may maling mga pangungusap lang dapat natin ituwid, no? Nabigyan ko naman kayo ng magandang komentaryo, isang makabulang talakaya naman ang aking hatid sa inyo. Isang masustasyang pag-uusap na naman at komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at lesson learned dito, no? At talaga na pag-usapan natin dito himay-himay at detalyado with Bible, with science pa, lahat-lahat. No? Dito libang na libang kayo dito, atentibo lagi isip nyo, gising na gising lahat ng hormones nyo dito. Di ba? Dito kung saan lahat ay nalatalakay, walang patawa, walang kung saan sa comedy, walang nang-aasar, hindi dito asaran, no? Dito ay talagang seryoso, katwiran ang pinangingibabaw natin, no? Maraming salamat, ang rito lang po, paalam po sa inyong lahat.